Nagsalita na ang pinsan ni Pangulong Aquino na si Tony Boy Cojuangco matapos mabanggit ang pangalan niya sa Senate hearing sa Weteng. Sa isang punto, sinermonan pa niya ang ilang taga-media. Mula sa New York, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga opisyal ng iba't ibang kumpanya sa Amerika, isa sa mga sumama sa kanya ang pinsang negosyante na si Antonio Tony Boy Cojuangco Jr. At sa unang pagkakataon mula nang dumating dito sa Amerika bilang miyembro ng business delegation, nagsalita si Cojuangco kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan niya sa Weteng Payola. Inamin ni Cojuangco, pinuntahan niya si Archbishop Oscar Cruz para tanungin ang mga hawak niya impormasyon tungkol sa Weteng. I didn't recognize most of the names. No? The only names I recognized were that of Undersecretary Puno and General Versosa. And I expressed this belief that the names are mentioned because I said they themselves told me that they're out to stamp out Weteng. Pero hindi raw totoong nakiusap siyang maghinay-hinay si Cruz kay DILG Undersecretary Rico Puno. I said, Bishop, are you sure of this? And he says, do you have evidence for coming up with this list? And he said, wala akong hard evidence. So I think the media, because there's no hard evidence and it's been admitted by the bishop also, I guess, in the hearings, should stop talking about the list. Why are we talking about the list that's unsubstantiated? Wala rin daw kinalaman sa kanyang ginawa si Pangulong Aquino. Everybody has to help the government do its function, and this is my way of helping. I don't think the help that we give the president should end with the campaign. I think we should continue in our own little way helping his administration. Sa gitna ng panayam, nag-iba na ang timpla ni Cojuangco, ang pinakamalaking campaign contributor ni Pangulong Aquino noong nakaraang presidential election, nang tanungin kung ipinaalam niya sa Pangulo ang tungkol sa listahan. There's no reason I should speak to him if the list is unsubstantiated. Kayo ba magbibigay ng listahan sa editor niyo kung hindi niyo ma-validate? Hindi. Sagot mo. Yes or no? Will you? Say. Yes or no? I will do my job. Yes, substantiating. If you cannot substantiate, will you give the list to your editor? Yes or no? You won't, right? Why? What's your answer? Discuss it with my editor. Even the journalists cannot report anything that's not substantiated. So, that's it. That's all I have to say. I only spent 10 minutes there, and this is longer than the 10 minutes that we spoke with the bishop. Maya-maya pa, nagsermo na si Cojuangco sa media. I'd like to focus on the president's purpose in coming here, which is to raise jobs for the Philippines, and stop talking about something which is nothing, because as the bishop had mentioned, he has no evidence. So stop talking about this, and let's focus on creating jobs for the country. Let's not waste time. You already know it's unsubstantiated. We're still talking about it. You want to talk for 10 minutes more? 20 minutes more? Mula dito sa New York City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Matapos mabatikos dahil sa bus hostage tragedy sa Maynila, ise-seminar sa public relations ang mga taga-Department of Interior and Local Government. Malaga raw kasing malaman kung paano makitungo sa media at sa publiko sa gitna ng isang krisis. Nakatutok si Claire Delphine. Kabilang ang DILG sa mga government department na umani ng matinding batikos dahil sa umano'y kapalpakan sa paghawak ng hostage-taking incident. Kaya sila ang isasabak sa Public Relations Seminar ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Ito ang sinabi ni PRSP President at GMA Vice President for Corporate Communications Butch Raquel sa pagbubukas ng 17th National Public Relations Congress kanina. It's basically PR 101. This will play a big role in informing them and letting them learn
the appropriate skills in dealing with events if they may arise in the future. Sa October 8 gagawin ang unang session ng PR seminar para sa DILG. Doon ituturo sa mga tauhan at opisyal ng DILG kung paano makitungo sa media at kung paano may parating ng maayos ang kanilang mensahe sa publiko. Maging ang palasyo naniniwalang mahalagang matuto ng PR ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa paghawak ng mga krisis. Gayunpaman sa ngayon, wala raw balak ang gobyerno na kumuha ng pribadong PR firm para magsagawa ng damage repair sa nasirang imahe ng Pilipinas bunsod ng hostage crisis. In a scale of priorities, hiring a PR firm, hindi po ganun kataas yung pangailangan nun. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sonny Coloma, kung PR ang pag-uusapan, magaling daw si Pangulong Aquino rito. Ang Pangulo po natin bilang Chief Executive, siya rin po ay Chief Communicator. No? Napansin naman natin na he is very open, he is very accessible, he is very comfortable with media. Tiwala ang palasyo sa patuloy nilang pagpapaliwanag sa publiko, makababangon din daw ang bagsak na imahe ng pamalaan at bansa. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Nang maulit pa ng mga taga-Pasig ang sinapit nila nung isang taon dahil sa bagyong Ondoy. Kaya mismong sila nagsaliksik kung paano maiiwasan ang matinding pagbaha. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa video na ito, nakuha ng isang residente sa loob ng Riverside Village sa Pasig, lampas tao ang baha nung kasagsagan ng Ondoy. Naglutangan ng mga kotse na umabot daw ng mahigit 1,000. Mahigit 400 bahay naman ang lumubog sa baha. Matapos ang 2 araw, sakalang humupa ang tubig. Kita sa mga bahay ang bakas na iniwan ng bagsik ni Ondoy. Sa pag-aaral na ginawa ng Homeowners Association, tumagal ng 48 oras ang baha dahil natrap daw ang tubig sa lugar. Apektado umano ang 8 barangay sa Pasig. Ilang parte rin ng Angono, Marikina, Cainta at Taytay ang pinirwisyo ng baha. Sa ilang lugar, tumagal pa ng ilang araw ang tubig. Ipinakita rin nila kung paano tumakbo ang tubig mula sa mataas na bahagi ng Rizal, pababa sa Marikina, Pasig hanggang Cainta. Sa litratong ito, wala ng tubig sa west portion ng Pasig, samantalang lubog pa sa baha ang east portion. Hindi raw kasi makadaloy maigi ang tubig at mistulang natrap sa Pasig at Cainta. Mas mababaw na rin ang tubig sa Ilog Pasig pero baha pa rin sa mga kalye sa syudad. Ang naging nakita namin problema, dahil yung discharge sa channel dun sa dulo ng Bully Creek, papunta lang floodway, ang sa Cainta masyado maliit. Tapos silted na sa ngayon. Pinuntahan ng GMA News ang Bully Creek. Sa dulo nito, may nakatayong discharge system. Maliit lang ang butas nito. Dahil makitid, hindi kaya ang dami ng tubig na naipon noong kasagsagan ng Ondoy. Tinayuan pa ng mga bahay na ipinagbabawal sa batas. Ang isa pang daluyan ng tubig, mas mataas pa sa mismong creek, kaya hindi rin nagagamit. Pagka naalis na yung concrete structure sa Bully, bibilis ang daloy ng tubig baha, papuntang floodway. So, pupunta yan ng Laguna. Kung matatanggal daw ito at palalawakan, posibleng kalahating araw na lang mananatili ang tubig kung may baha. Hindi rin lagpas tao ang tubig. Kung bumahaman, hindi na kasing tindi ng iniwan ni Ondoy. Sabi ng DPWH, ang MMDA flood control daw ang kailangan sumagot nito. Sa website naman ng MMDA, sinasabing pinag-aaralan na ito. Maging ang lokal na pamahalaan ng Pasig at Cainta, nagkakaisa para solusyonan ang problema. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Truck ng bumbero napilitang magsilbing bridal car sa isang kasalan noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Matapos makuna ng litrato na naghahalikan umano, si Canadian pop star Justin Bieber at film singer na si Jasmine Villegas, cool friends lang daw. Sulyapan din ang mga karagdagang litrato ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa pagbisita at pagpapakasal nila sa India. At si Trudy Sliit, si Jillian Ward, nagkwento tungkol sa pagdidisguise niya tuwing siya'y pupunta sa mall. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.